Ang bandang Red Hot Chili Peppers ay ang isa sa itinuturing na haligi ng alternative rock o punk rock sa kasaysayan ng musika. Sila yung tipo ng banda na hindi pa bebe. Ito yung grupo na kung titignan mo ang kanilang itsura, parang hindi magpapahuli ng buhay. Kilala din sila sa kanilang trademark na ang hairdo ay mga nakamohawks at nagpe-perform na walang suot na damit. Pero kahit na ganoon ay talagang tumatak sa marami ang kanilang musika. Dahil dito ay talagang nakuha nila ang matinding kasikatan at masasabing isa na sila sa pinakasuccessful na banda sa buong mundo. Naging inspirasyon nga sila ng maraming banda dahil ang grupong ito ay nangunguna sa pagtulong sa mga kapuspalad. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, hindi pala ganun kadali ang pinagdaanan ng Red Hot Chili Peppers bago nila makamit ang matamis na tagumpay. Dahil naging malaking balakid sa bawat isa sa kanila ay ang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot na halos sumira sa kanilang karera sa musika. Kaya naman naging papalit-palit sila ng mga miyembro. Idagdag pa natin ay ang pabago-bagong nauuso noon na genre ng musika. Lalo na nung pumasok ang grunge music noong early 90s na halos nagpahina sa mga bandang nakagawa na ng sariling pangalan noong 80s. At ang iba pa nga ay bigla na lang nawala sa eksena at tuluyan ang nabuwag. Pero kahit ganun ang nangyari, ay nagawa pa rin ng Red Hot Chili Peppers na makasabay at magtagumpay sa kanilang karera. Halika mga tropa at samahan niyo ako na magnilay-nilay sa kwento ng bandang ito. Sino nga ba ang Red Hot Chili Peppers? Paano sila nabuo? At ano na ang nangyari sa kanila? Pero bago tayo magsimula, ay shoutout muna sa ating mga lodi na si Arian Rebucan, Efer Rodriguez, Roy Alexis Asuncion, Calamitas PH, Adrian Hondante, Metal Pig, Arbil Tabuyan, Purple Haze, Behasa Aldrin James, shoutout sa tropang Nodex sa Negros Occidental, Jnex Gaming from Dubai at sa family niya na sina Jesse, Kurt at Amber. Let's go! Ang banda ay nabuo sa loob ng paaralan noong 1982 sa Fairfax High School ng magkakaklase na sina Anthony Kiedis, Michael Balzari at Hillel Slovak. Sadyang pinagtagpo ng tadhana ang tatlong magkakaibigan na ito dahil sila ay may kani-kaniyang angking talento. Si Anthony ay mahusay sa pagsusulat ng mga poetry. Magaling namang bumasa ng nota si Michael at tumutugtog ito ng trumpet. Gitarista naman si Hillel Slovak at sa kalaunay tinuruan niya si Michael Balzari kung paano tumugtog ng bass guitar. Habang hinihimok naman ng dalawang ito si Anthony Kiedis na gamitin ang husay sa pagsusulat sa paglikha ng magagandang awitin. At noong mapapayag nila ito ay nagsimula na silang mag-ensayo kasama ang kaibigan nila na drummer na si Jack Iron. Dito na nabuo ang bandang tinawag nila na Tony Flo and the Miraculously Majesty Master of Mayhem. Sila ay madalas na tumutugtog sa mga strip bars o parang club dito sa Pilipinas na kung saan ay nahasa ang kanilang talento at nabuo nila ang kanilang trademark na nagtatanghal na walang suot na damit. Taong 1983 naman ay nagsimula ng bansagan ni Michael ang kanyang sarili sa tawag na Flea. Kasabay din nito ay pinalitan na din ang pangalan ng kanilang banda na Red Hot Chili Peppers dahil mas madali raw matandaan ito ng mga tao kaysa sa unang tawag sa kanila. Umugong naman ang husay ng tugtugan nila sa underground music scene na naging daan upang matagpuan sila ng recording company na EMI Records. Kaya naman di nagtagal ay binigyan sila nito ng kontrata. Subalit hindi pa man nila nasisimulan ang paggawa ng kanilang debut album ay umalis naman sa grupo ang gitarista at drummer na sina Slovak at Jack Iron. Dahil nagkaroon ito ng malaking commitment sa isa pang banda na What Is This na nakakuha rin ng kontrata sa ibang record label. Kaya naman noong mga panahon na yon ay sobrang nadismaya sina Flea at Anthony Kiedis. Pero hindi nagtagal ay nakahanap sila ng papalit sa mga umalis. Yan ay sina Jack Sherman sa gitara at Cliff Martinez sa drums. Dito na nga nila natapos at na-release ang kanilang self-titled album noong August 10, 1984 na The Red Hot Chili Peppers. Pero hindi naman ito masyadong sumikat sa buong mundo.
Pero ito naman ang naging dahilan kaya nakabuo sila ng fanbase at nakapagsagawa sila ng maraming tour. Pero dito naman nabuo ang tensyon sa pagitan ni Anthony at Jack Sherman, kaya naman hindi nagtagal ay tinanggal ito sa banda. Nakabalik naman ang gitaristang si Slovak noong 1985 at sa kaparehong taon noong August 16 ay inilabas nila ang pangalawang album na pinamagatang Freaky Styley na kung saan ay nagkaroon ng impluensyang funk ang kanilang musika. Pero ang masaklap dito ay nagsimula ng malulong sa masamang bisyo ang ilang member ng banda na nagiging sanhi ng kanilang mga alitan. Tulad na lang ng waldasin ni Slovak ang $2,000 para sa cocaine na kinuha nito ng walang paalam mula sa kinita nilang $5,000 na budget sana sa pagre-record ng kanta. Tinanggal naman nila si Martinez dahil sinabi nitong hindi na siya masaya kasama ang banda. Kaya naman dito nila muling kinuha ang original drummer nila na si Jack Iron. Sinubukan nilang kunin bilang producer si Rick Rubin para sa paglabas ng kanilang pangatlong album. Pero marin itong tumanggi sa kanila dahil nga sa labis na adiksyon sa droga ng banda na walang patutunguhan. Muntik na ring matanggal ang bokalista nilang si Anthony Kiedis dahil sa sobrang sabog na sabog nito sa ipinagbabawal na gamot. Hindi na kasi niya magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin sa banda. Kaya naman dahil dito ay nagkusa na siyang pumasok sa rehab. At pagkalipas ng ilang buwan ng pagpapagaling ay bumalik ito sa grupo na nung mga oras na yon ay naghahanap na rin ang Red Hot Chili Peppers ng ipapalit sa kanya. Muli silang gumawa ng mga awitin at nailabas ang pangatlong album na Uplift Mopo Party Plan noong September 29, 1987. Maririnig na rin dito ang improvement ng banda. Nakapasok nga ito sa pang 148 ng Billboard 200. Ito nga yung kauna-unahang album nila na nakapasok sa chart. Pero naging problema naman ng banda ang muling pagkalulong ni Anthony Kiedis at Slovak sa droga. Nasa kalaunay ito pa ang naging dahilan kaya nagkawatak-watak ang Red Hot Chili Peppers. Namatay kasi ang gitarista nilang si Slovak dahil sa pagka-overdose nito sa paggamit ng droga. Sobrang dinamdam ng drummer nila na si Jack Iron ang pagkawala ni Slovak, kaya hindi nagtagal ay umalis ito sa grupo. Pero sa kalaunay naging parte ito ng bandang Pearl Jam noong 1994. At dahil sa pangyayari na iyon ay nawalan ng gitarista at drummer ang Red Hot Chili Peppers. Sinundan pa ito ng muling pagpasok ni Anthony Kiedis sa rehab. At pagkalipas ng halos isang taon ay muli siyang nagbalik. Kinuha nila ang gitaristang si Dwayne McKnight at ang drummer na si Darren Henley o mas kilala sa tawag na DH Peligro. Umalis naman kaagad si McKnight dahil wala itong chemistry sa banda. At dito naman dumating ang isa pang bida na gitaristang nakasanayan natin sa Red Hot Chili Peppers. Yan ay walang iba kundi si John Frusciante na isa namang malaking tagahanga ng banda nila. Natanggal naman ang drummer na si Peligro dahil nalulong din ito sa droga. Dito na nga mga tropa pumasok si Chad Smith noong huling bahagi ng 1988. Nung nag-audition si Chad ay wala sanang plano si Flea na kunin ito. Pinahinto na nga siya sa pagpalo sa drums. Pero hindi tumigil si Chad Smith at inilabas niya ang kanyang husay. Dito na nga humanga ang buong banda, lalo na ang producer ng pangatlo nilang album na si Michael Beinhorn. At pinapirma nito si Chad para sa isang recording deal na siya palang magiging long-term drummer ng grupo hanggang sa ngayon. Noong August 16, 1989 ay nilabas ng banda ang ika-4 nilang album na Mother's Milk. Nagbigay naman ito sa banda ng katamtamang success dahil ito ay pumalo sa pang number 52 sa Billboard 200. Pero nasundan na ito ng pag-alis nila sa record label na EMI dahil lumipat sila sa Warner Bros. Record at yung producer na si Rick Rubin na tinanggihan sila noong una dahil sa kanilang adiksyon ay pumayag na rin na mag-produce sa kanila. Dahil noong mga oras na yon ay nakita na nito na matino at focus na ang banda sa kanilang karera sa musika. Nagsimula na ring makuha ng Red Hot Chili Peppers ang kasikatan dahil sa paglabas ng panglima nilang album noong September 24, 1991 na pinamagatang Blood Sugar Sex Magik. Makikitang mas luminis na ang kanilang tugtugan. Nandito na nga ang kantang nagbigay sa kanila ng karangalan sa Grammy Award. Yan ay ang Give It Away. At isa pang hit single na Under the Bridge. Nakabenta ang album na ito ng 12 million copies. At napasama sa pang 310 ng Rolling Stone list o 500 greatest album of all time.
Nagsagawa sila ng mga tour at naging opening act nila ang mga banda na noon ay nagsisimula pa lang, gaya ng Nirvana, Pearl Jam at Smashing Pumpkins. Pero dahil sa sobrang nararanasan nilang kasikatan, ay nakaapekto naman ito kay John Frusciante dahil hindi siya naging komportable. Kaya naman palihim itong gumamit ng droga at unti-unting nalulong. Kaya naman nakaapekto ito sa kanyang performance. Kaya naman sa unang pagkakataon, umalis ito sa banda. Pinalitan ito ng gitaristang si Eric Marshall, pero hindi naman ito nagtagal sa banda dahil busy ito sa paggawa ng mga poetry, songwriting at isa din kasi siyang magician. Kaya noong 1993 ay pinalitan ito ni Jesse Tobias na inalis din ng banda dahil sa kawalan nito ng chemistry sa kanila. Kaya naman sa kaparehong taon din ay pumasok naman sa kanila si Dave Navarro bilang bagong gitarista. Nabuo nila ang pang-anim na album na pinamagatang One Hot Minute na nailabas noong September 12, 1995. Maraming kanta dito na ang nilalaman ay puro patungkol sa droga at mga taong nawala sa kanilang buhay. May kanta rin sila na tungkol sa pagpanaw ni Kurt Cobain na pinamagatang Tearjerker. Hindi naman ito masyadong sumikat dahil nga sa pagpasok ng grunge music. Pero kahit na ganon ay nakabenta pa rin sila ng mahigit na 8 million copies sa buong mundo. Noong 1998 ay inanunsyo ng Red Hot Chili Pepper ang pag-alis ni Dave Navarro. Pero kabaligtaran naman ang lumabas sa pahayagan na di umano'y ang buong banda mismo ang nagpaalis kay Navarro dahil sa musicality at madalas nitong pagpapractice ng lulong sa droga. Halos nabuwag na rin ang buong banda noong mga panahon na yon dahil wala silang mapili na papalit sa nabakanting pwesto. Pero naisip naman ang bassist na si Flea na hanapin ang dati nilang gitarista na si John Frusciante na nung mga panahon na yon ay talagang nasira na ang buhay. Tuluyan na kasing naghirap si Frusciante nung umalis sa banda. Ibinenta nga nito ang kanyang naipundar gaya ng bahay. At sa katunayan mga tropa ay ibinenta na rin niya ang kanyang mga gitara sa murang halaga upang meron siyang maipangtusto sa kanyang bisyo. Kaya nung mahanap ito ni Flea ay nakakaawa ang itsura nito na halos namamalimos na lamang sa lansangan. Kaya masasabi kong wala talagang maidudulot ang masamang bisyo. Yun nga mga lods, pinilit ni Flea si Frusciante na ipasok sa rehab. At pagkalipas ng ilang buwan nang ito ay makarecover ay niyaya siya ni Flea upang bumalik sa banda. Kaagad naman itong pumayag at napaiyak nga si Frusciante dahil sa tuwa. At sa pagbabalik niya sa banda ay nakabuo sila ng magagandang awitin at inilabas nila ang pang-7 album na Californication noong June 8, 1999. Kasama nga dito ang kantang Other Side, Around the World, Scar Tissue at Californication. Ito na nga ang pinakamatagumpay na album ng Red Hot Chili Peppers at bumenta kaagad ng 16 million copies sa buong mundo. Dito nga madalas na nagko-collab si Anthony Kiedis at John Frusciante para sa melody, lyrics at guitar progression para sa paggawa ng kanta na naging dahilan para maramdaman ni Flea na nababaliwala ang kanyang role sa grupo. Dahil dito ay nagkaroon ng pagtatalo sa kanilang dalawa ni Frusciante. Kamuntik na nga itong mauwi sa pag-alis ni Flea, pero buti na lang ay naayos nila ang kanilang problema. Ang sumunod naman ay nabuo ang album na By The Way na nailabas noong July 9, 2002. Nandito na nga ang kantang Can't Stop, The Sapphire Song at By The Way na naging number 2 sa US at nag-certified double platinum. Nagpatuloy naman ang grupo sa kanilang mga idinadaos na mga tour sa iba't ibang panig ng mundo. At pagkalipas ng halos 4 na taon noong March 5, 2006 ay inirelease nila ang double album na Stadium Arcadium. Kasama dito ang single na Danny California at Snow Hey Ho. Ito naman ang pinakaunang album ng grupo na naging number 1 sa US, sa UK at maging sa iba't ibang bansa. Dahil dito ay nakakuha sila ng 5 Grammy Awards. Pero pagkatapos ng napakaraming tour o concert ay nagkaroon ng pahinga ang Red Hot Chili Peppers dahil na rin sa matinding pagod. Noon kasing inilabas nila ang album na Californication ay wala nang tigil ang kanilang mga proyekto. At isa pa ay naging ama na rin ang bokalista nilang si Anthony Kiedis. Kaya naman mas pinili nito na magpahinga para naman personal niyang maalagaan ang kanyang anak. Habang ang tatlo naman ay nagsagawa ng kanilang mga proyekto sa musika. Nagustuhan naman ni Frusciante ang kanyang solo project.
Kaya noong July 2009 ay nagpaalam ito sa Red Hot Chili Peppers at nag-focus sa kanyang solong karera. Pinalitan naman ito ng gitarista nila na si Josh Klinghoffer at nai-release ng banda ang kanilang ikasampung album na I'm With You noong August 29, 2011. Pumalo ito sa US chart pero mababa naman ang naging benta nila dito. Nagkaroon naman sila ng concert sa Hong Kong na kung saan ay dinagsa sila ng napakaraming Pilipino na tagahanga. Natuwa naman dito ang banda, kaya bago sila magsimula ay binati sila at pinasalamatan ni KDs at inalay sa mga kababayan natin ang kanta nila na Can't Stop. Na-inducted naman ang Red Hot Chili Peppers sa Rock and Roll Hall of Fame noong April 2012. Noong 2014 ay nagkulab naman ang banda at si Bruno Mars sa Super Bowl halftime show na dinaluhan ng mahigit 115,000 na katao. Pinangunahan naman ng Red Hot Chili Peppers ang 7107 International Music Festival noong February 22 hanggang 24, 2014 na ginanap sa Pilipinas sa Global Gateway Logistics sa Clark, Pampanga. Inilabas naman nila ang pang-11 album na pinamagatang Getaway noong June 2016. Pumalo ito sa number 2 sa Billboard 200. At dahil sa success na nakuha ng banda, ay natuto na silang ibahagi ang blessings sa kanilang natatanggap. Nagsimula ito noong taong 2000 na i-donate ang 1/4 ng kanilang kita sa mga tours para sa mga charity. Noong December 15, 2019, ay umalis naman sa kanilang banda ang gitarista nila na si Klinghoffer na naging gitarista nila sa loob ng 10 taon. Nagbalik naman sa banda ang gitaristang si Frusciante noong February 8, 2020. Pero nilinaw naman ng Red Hot Chili Peppers at ni Klinghoffer na maayos at walang naging problema sa kanyang pag-alis. Sinabi pa nga nito na masaya siya dahil nasa banda ng muli si Frusciante at isa pa mga tropa ay maaring busy na rin itong si Klinghoffer dahil sa kaka-release lang niya ng kanyang solo album noong mga panahon na yon. Kasunod naman ito, noong April 1 ay inilabas nila ang pang-12 nilang album na pinamagatang Unlimited Love. Ayon kay Frusciante ay 50 kanta ang inirecord nila dahil plano nilang magkaroon kaagad ng kasunod na album. Pumalo ang album na ito sa number 1 sa US at sa iba't ibang bansa. At pagkalipas lamang ng ilang buwan noong October 14, 2022 ay inirelease kaagad nila ang pang-13 studio album. Pero noong April 21, 2024 ay sinabi ni Chad Smith na pagkatapos ng 2024 ay hindi na muna magsasagawa ang banda ng mga tour dahil sa 2025 ay gagawa na muna sila ng mga awitin para sa bagong album. Sa kabuuan mga tropa ay nagkaroon ang Red Hot Chili Peppers ng 13 studio album, 2 live albums, 12 compilation albums, 12 video album, 51 na music video, 5 extended play albums at 64 na singles. Hanggang dito na lamang mga idol. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.